tinutukan naman ng Committee on Labor and Employment ng kapakanan ng mga Business Processing Outsource o BPO sa bansa na mula sa 5 panukalang batas ay gagawin na lamang itong isang substitute bill. Mula sa Batas ng Pambansa, may report si Julian Bunag live. Julian? Princess, tama ka nga dyan. Yan ay para matiyak na ang mga kababayan natin na nasa industriya ng BPO ay ligtas at protektado sa anumang uri ng pang-aabuso at hindi makatarungang pagtrato sa kanila. Unang tinalakay ng Committee on Labor and Employment sa pagdinig ang isang substitute bill para sa 5 panukalang batas na nakatuon sa pagsasabatas ng komprehensibong proteksyon para sa mga manggagawa na nasa ilalim ng BPO. Muling ipinahayag ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kanilang pagsuporta sa panukalang batas. Giit ni Assistant Secretary Adeline De Castro, patuloy silang makikipagtulungan sa pagsusulong ng sapat na mga batas na pumoprotekta hindi lang sa mga nasa sektor ng BPO, kundi sa lahat ng mga kawani sa bansa. Of course, we'd just like to express that should Congress decide to push for stronger protection for our BPO workers through legislation such as this proposed measure, the department will fulfill its mandate to enforce the law once it's passed po. Binigyang importansya naman ni Committee Chairperson Jolo Revilla ang malaking naitutulong ng mga manggagawa mula sa BPO sa ekonomiya ng bansa, maging sa pagbibigay ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Giit pa ng kongresista, huwag sanang pabayaan ng mga nasa BPO industry ang kaligtasan ng mga Pilipinong ito ang piniling pagkakitaan at huwag din anya itong higpitan para hindi dumating sa sitwasyon na kinakailangan pa nitong mga ibang bansa. Alam po natin na nasa isang malaking problema tayong hinaharap dahil sa kasulukuyang giyera na nararamdaman sa mga ibang lugar. At alam natin na malaki ang magiging epekto nito sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng hindi lamang ng gasolina, kundi ng lahat na talagang maapektuhan yung ating mga kababayan. We know that gusto pa natin mas lalong makahingkayat ng BPO industry para mas lalong madami ang magkaroon ng trabaho. Huwag din natin masyadong higpitan dahil mas nakakatakot para sa ating bansa at para sa ating ekonomiya pag sila ay lumipat ng bansa, ang mga kababayan naman natin ang mawawalan ng trabaho o pamumuhay. Ang pahayag na yan ay sinuportahan din ni Kabataan Party List Representative Renico. Katunayan naghain-an nila ng isang resolusyon para imbestigahan ang kamakailang insidente sa Cebu kung saan pinapapasok na ang mga empleyado sa opisina kahit katatapos lang yanigin ng lindol ang naturang lugar. Princess, bukod nga sa kapakanan at kaligtasan ng BPO workers sa bansa, ayon sa ilang mga dumalo mula sa BPO stakeholders na dapat ding maisama sa probisyon ng panukalang batas yung kalagayan ng sahod ng mga empleyado maging yung issue ng paglalagay ng floating status kasabay ng hiring sa mga BPO o mga BPO employers sa bansa. Mula rito sa Kamara, balik muna si Princess.